si Masong yun ah. Paano niya kaya nalaman na dito kami nakatira? Uy, Mira. Sinong tinitingnan mo doon? Ah, wala po ate. Pasok mo muna ako sa kwarto. Ano kang nangyari? Ang dami natin napagtulungan pero wala pa rin tayo mahanap ng mauupahan. Kaya nga rin, baka gabihin tayo sa kakahanap ng maupahan. Magtanong kaya tayo dito. O sige. Eto, pwede tayong magtanong dito. Yes, tayo, Jess! Ay, kuya. Meron ka bang alam na mauupahan dito na bahay o kaya kahit kwarto lang? Meron. Saan kuya? Pwede niyo po bang ituro kung saan yon? Nakita niyo yung bayabas na yon? Doon may gate na black tsaka tindahan. Doon kayo magtanong, may paupahan doon. Sige kuya, maraming salamat ha. Sige, okay lang yun. Tara. Dito na nga tayo. Tao po! Tao po! Ano po yon? May bakante po bang paupahan dito? Naku, wala po ate. Raizel, sino yung mga kausap mo? Ate, may alam po ba kayong bahay na maupahan dito? Kasi kanina pa po kami naghahanap pero wala po kami makitang bahay na pwedeng matuluyan. Oo nga ate, baka gabihin kami sa daan. Baka meron kayong alam. Ganun ba? May paupahan kami pero wala nang bakante. Ganun po ba? Paano na to? Saan tayo tutuloy niyan? Kaya nga Mira. Kung gusto nyo, pansamantala, dito muna kayo sa bahay. Hindi bale, may bakante pa naman kami kwarto. Talaga po? Maraming salamat po. Magkano naman po yung upa sa kwarto nyo ate? Mura lang naman. At hindi naman ako gaano gumagamit ng kuryente. Tara sa loob, doon na lang natin pag-usapan. Tara. Tuloy kayo. Pwede na po ba kami makituloy ngayon, ate? Magbibigay na lang po kami ng down payment. Sige, pwede na. Medyo may kaunting alikabok lang doon sa kwarto. Wala akong problema ate, kami na po maglilinis. Di ba Mira? Opo, ate. Ilan po kayong nakatira dito, ate? Magkano naman po yung renta dito? 2,000 lang. Pero sa kuryente, hati na lang tayo sa bayarin. Hindi kaya malugi kami niyan? Bakit naman kayo malulugi? Eh maghapon naman kaming wala dito. At isa pa, maghapon ako nasa trabaho. Sa gabi lang naman kami gumagamit ng electric fan. May aircon po pala kayo dito sa sala nyo. Oo, kaso madalang lang namin yan gamitin. Kapag may bisita lang. Pwede naman po siguro namin gamitin pag may bisita kami. Ma, punta muna po ako kila Lola. Doon po muna ako. Sige anak. Yung anak ko nga pala, madalas siyang tumutuloy sa lola niya. Kaya wala din siya palagi dito. Ibig sabihin po, madalas po na walang tao dito. Oo. Ate, pwede na po ba kami mag-umpisa ngayon? Wala po kasi kaming kamag-anak na pwedeng tuluyan dito. Oo naman. Kaunting alikabok lang naman ang lilinisan niyo sa kwarto. Maraming salamat po ate. Halina kayo. Ituturo ko sa inyo kung saan yung kwarto niyo.
Ito nga palang kwarto nyo. Kayo nang bahala dito ha. Huwag kayong mahiyang magtanong kapag may kailangan kayo. Maraming salamat po ulit. Sige. Mukhang okay naman siguro dito ang mag-asawa. Friends, pwede na nating ayain dito sila Abby. Bakit naman? Alalahanin mo, Mira. Kwarto lang itong inupahan natin, hindi yung buong bahay. Sabi naman ni Ate Mitch, pwede nating gamitin ng sala at ang aircon. Mira naman, paano pag tumaas yung kuryente? Eh di tayo pa yung pagbabayarin yan. Di ba sabi nung may-ari, hati tayo sa bill ng kuryente? Oo nga, pero dapat magtipid din tayo. Baka kulangin yung budget natin sa mga bills pa lang. Kaya nga tayo nandito para magtrabaho. Lalo na ako, pag nakahanap ako ng trabaho, makakatulong na ako sa'yo. Sus, ikaw pa. Eh ang luho mo rin minsan. O sige na, ayusin na natin yung kwarto para mamaya makapagpahinga na tayo. O Rachel, join ka muna sa amin. Sige, Mira. Kayo na lang. Di kasi ako umiinom eh. Ah, ganun ba? Binuksan ko na pala yung aircon. Mainit kasi. Magiinuman lang. Dito pa sa sala talaga. Di naman nila pagmamay-ari ang bahay. Pero kung makaasta, parang sa kanila. Sige, pasok muna ako sa kwarto. O ano, tagay nyo na. Mira! Anong ibig sabihin nito? Nagiinuman kayo dito pa sa sala. Tapos nakabukas pa yung aircon. Eh ano naman ngayon? Magbabayad naman tayo ng kuryente. Halika nga rito. Bakit nagdala ka ng mga kainuman mo dito? Tapos mga lalaki pa yung kasama mo. Hindi naman. Sila Abby at Mercedes, nauna nang umuwi. Kaya sila yung naiwan dito. Pauwiin mo na yung mga yan. Baka abutan ni Ate Mitch, nakakaya. Mira, uwi na kami. Pre, pasensya na kung napatagay kami dito sa inyo. Alis na kami. Sige, mag-iingat kayo sa pagmamaneho nyo. Mira, huwag na mo ulit to Bakit? Masama? Bakit ikaw? Di ba nakikipag-inuman ka rin dati sa mga babae noon? Noon yun, Mira. Kaya hindi ko makalimutan ang mga nangyari noon, Renz! Kaya wag mo ako pagbabawalan sa mga ginagawa ko! Mira! Mira! Oh, Renz. Kayo bang nag-inuman dito? Sila Mira po ate at ang mga kaibigan niya. Hindi ko po alam na nagpapunta siya ng mga kaibigan niya dito. Pagkatapos yung gamitin ng sala, linisan nyo man lang. At ang aircon, pakisarado naman lang sana. Pasensya na po kayo ulit sa asawa ko, Ate Mitch. Renz, sa susunod, sana hindi na maulit ito. At isa pa, bayaran na pala ng kuryente. Ito pala ang bill. Ha? Bakit ang laki naman po nito? Renz, nakita mo naman yung nakaraang bill namin dito. Nung wala pa kayo, hindi umaabot ng 1,000 ang kuryente namin. Pero bakit ganito naman, ate? Siguro kasi, yung asawa mo gumagamit ng aircon, kaya mataas ang konsumo. Sige po, ate. Kakausapin ko na lang po si Mira. Ano? Aalis ka na naman? Magiinom ka na naman? Lagi na lang ganyan ang ginagawa mo. Bakit mo ba ako pinapakialaman, Renz? Hindi ko naman pinapakialaman yung ginagawa mo, ah! Rysel, anong ginagawa mo dito? Nag-aaway na naman po ata yung dalawang mag-asawa. Oo nga eh. Lagi na lang silang ganyan. Simula po nung dumating sila dito,
Hindi na natahimik ang bahay na to. Kaya din siguro pinaalis sila dun sa dati nilang tinutuluyan. Bakit po kasi ma, tinanggap po pa sila dito? Naaawa naman kasi ako sa kanila, anak. Kasi wala daw silang matutuluyan. Kaya po ngayon, tayo ang pinaprowisyo nila. Sa tuwing nag-aaway sila, minsan hindi na ako nakakatulog sa ingay nila. Hayaan mo na, anak. Oh, saan ka pumunta? Diyan lang! Ate Mitch, nandiyan po pala kayo. Ate, bakit ang laki naman po yata yung babayaran namin? Eh, sabi niyo po hati tayo. Oo, kasi mas malaki naman ang konsumo ninyo kaysa sa amin. Palagi naman kaming wala dito. Paano naman kasi ma, si Ate Mira, palagi na lang may bisita dito. At ginagamit niya pa ang aircon at TV. Minsan ko lang naman ginamit ang aircon at TV. Palagi naman kaming wala dito. At minsan nga, hindi ko binubuksan ang electric fan sa kwarto. Kaya nagtataka ako kung bakit ang laki ng bill natin. Kasalanan mo rin to eh. Wala ka namang trabaho. Iaragdagan mo pa yung mga bayarin natin. Sige, ganito na lang. Bayaran nyo muna ang isang bill ng kuryente para hindi tayo maputulan. Dapat po hati pa rin po tayo, ate. Mira, Sige, hati pa rin tayo sa babayaran natin. Unfair naman yan ma. Mas malaki pa tuloy ang binabayaran nyo kaysa nung walang nangungupahan dito. Hayaan mo na, anak. Minsan lang naman. Sige, kukunin ko na muna ang 1,000 ninyo para makabayad na ako mamaya. ito po ate. Salamat. Tara na, anak. Samahan mo na ako mamaya para magbayad ng kuryente. Nakita mo na, Mira? Nakakaperwisyo ko na dito sa bahay nila Ate Mitch. Hindi ka man lang mahiya. Bakit ako na lang lagi sinisisi mo? Hindi nga ba? Ang gusto mo kasi, lagi, pasarap buhay. Hindi mo man lang inisip yung kinikita ko, hindi nakakasya para sa mga bayarin natin. Kasalanan mo rin to eh. Ayaw mo kasi magtrabaho. Hindi pa nakakabayad sila rin ng upa nila. Paano ko kaya sasabihin ito? Ma, bakit hindi po kayo mapakali dyan? Kasi anak, sila Renz, hindi pa nakakabayad ng upa nila, 2 buwan na. Pati sa kuryente, hindi pa rin sila nakakabayad. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang magandang dulot ang pagpapaupa niyo sa kanila. Anak, gusto ko lang naman dati makatulong sa kanila. Ma, hindi masama ang tumulong, pero inaabuso ka na nila. Anak, anong gagawin ko? Mapuputulan na tayo ng kuryente. Ang ganda ng mga pinamili natin ba? Salamat, mahal. Ate Mitch, Renz, akala ko ba wala kayong pera? Baka pwede ko na makuhang 2 buwan na upa ninyo. At ang kuryente ninyo, ako ang nag-abono nung nakaraang buwan para hindi lang tayo maputulan. Ate Mitch, pwede po bang bigyan niyo muna ako ng ilang araw pa para kabayaran yan? Renz, noon, nakiusap kayo sa akin. Binigay ko sa inyo kaagad ang pabor. Pero ngayon, sana inuna nyo muna ang bayarin bago kayo bumili ng kung ano-ano. Ate, sana naman, huwag niyo kaming pigilan kung anong gusto naming bilhin. Hindi ko naman kayo pinipigilan sa kung anong gusto ninyong bilhin. Ang akin lang, maglaan naman kayo ng pera para sa upa at kuryente ninyo.
ang bibili namin dito ah. Mira, tumahimik ka nga. Talaga naman! Pagpasensyahan niyo na po si Mira, ate. Hayaan niyo. Gagawan ko po ng paraan mamaya. May pera naman ako dito, kaso kulang. Sige, aasahan ko yan. Si Masong yun ah. Paano niya kaya nalaman na dito kami nakatira? Uy, Mira. Sino tinitingnan mo doon? Ah, wala po ate. Pasok mo muna ako sa kwarto. Ano bang nangyari? Mira? Oh. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Renz, si Masong. Mukhang alam na niya kung saan tayo nakatira. Ano? Paano nangyari yun? Di ba nasa ibang bansa siya? Hindi ako nagkakamali, Renz. Siya yun. Kung ganun, kailangan na natin umalis dito. Saan na naman tayo magtatago, Renz? Nakakapagod na. Basta, aalis tayo dito. Aalis sila? Paano mga bayarin nila sa akin? Hindi pwede sa akin yung gagawin nila. Tara na. Ayusin na natin yung mga gamit natin. Bilisan mo, baka makita tayo natin, Mitch. Oo, ito na. Saan kayo pupunta? Ate Mitch. Ate Mitch, naisipan lang po naming dalawin yung nanay ko. Opo, Ate Mitch. Saan ba sila nakatira? Doon po sa Baguio. Sige po, Ate Mitch, alis na po kami. Sa Makalawa na po kami babalik. Bakit parang dala nyo lahat ng gamit ninyo? Hindi po, Ate Mitch. May mga naiwan pa po kaming gamit dyan. Tsaka siguradong babalik naman po kami. O sige, mag-iingat kayo. Tara na, Renz. Sige po, maraming salamat po. Sige. Malalaman ko din ang totoong pagkatao ninyong dalawa, Renz at Mira. Mira! Halika nga! Muwi na tayo sa bahay! Masong! Bitawan mo ako! Ayaw kong umuwi! Huwag kang mag-alam dito ha! May pakialam ako kasi. Kasi ano? Kabit ka niya ganon? Pwede ba, Masong? Huwag dito! Ang daming taong nakakakita sa atin! Nahiya ka pa, Mira? Sa kabila ng pagtataksil mo sa akin, nahiya ka pa? Tinapos ko na ang lahat sa atin! Akala ko ba malinaw na yun sa'yo? Oo nga naman, Masong. Kaya sana, tigilan mo na kami dalawa ni Mira. Tanggapin mo na. Hindi pwede yun! Hanggang ngayon, mahal pa rin kita, Mira! Masong, palayain mo na ako! Gusto ko din maayos ang paghiwalay natin! Nakikiusap ka sa akin para maging masaya kayo ng lalaki mo? Samantalang ako, naghihirap ako ng trabaho sa ibang bansa, Mira!
Bitawan mo ako, Masong. Kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon natin noon, hindi rin tayo magiging masaya. Mira, please! Hindi na pwede, Masong. Masong, buntis ako. Kay Renz. Mira, totoo ba yung sinabi mo? Nabuntis ka? Oo, Renz. Magiging tatay na ako? Oo. Sana, sa pagkakataong ito, hindi naman gugulo si Masong. Sana nga, Renz. At sana, matanggap na niya na wala na ako sa buhay niya. At makahanap na rin siya ng babaeng para sa kanya. Ate Mitch, makabayaran ka na po namin sa utang namin. Mabuti naman. Ito po yung kabuuan ng renta namin dito sa bahay. Sana sa susunod, magtipid na tayo sa kuryente at tubig para hindi na rin tayo mahihirapan sa pagbabayad. Ate Mitch, pagpasensyahan niyo na rin po ako sa inasal ko. Nag-usap na po kami ni Renz at naliwanagan na po ako sa lahat. Mabuti naman kung ganon. Sana iwasan yung dalawang pagtatalo kasi hindi maganda sa buhay mag-asawa yan. Opo, Ate Mitch. Tama po kayo, Ate Mitch. Lalo na't may mga plano na po kami ni Renz, lalo't magkakaanak na po kami. Mabuti naman. Sana alagaan yung mabuti ang magiging anak ninyo. Masaya ako para sa inyo. Maraming salamat po. Siya nga pala. Total, nandito na rin naman kayo. Nagluto nga pala ako ng ulam. Sabay-sabay na tayong kumain. Nakakaya naman po, Ate Mitch. Kaya nga po, ate. Huwag na po. Sige na. Wala din naman akong kasabay. Nasa eskwelahan pa si Rysel. Mamaya pa yun uuwi. Sige na nga po. Sige. Tara na. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuwabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat kolo ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga ro data motor mo. made. Ya, mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Yun ah, Magti motor, guwapo, di makingko ka. Nakamo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Good kan.